Saan mampanig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratalis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, habang po record-breaking po, wala lang pong nagkukumpirma mula po sa Guinness Book of World Record. Pero yung nationwide o worldwide na celebration ng celebration po ng birthday ni Tatay Digong. Sa tingin ko, pang ano yan eh. Pang, anong tawag dito? Pang Guinness Book of World Record. Kasi buong mundo. Nakakita na ba kayo ng birthday celebration na buong mundo? Sa kasawiang palad, binalita po, ito po yung pinupunterian nila ibalita. Instead po na ipakita yung mga worldwide na celebration ng birthday ni Tatay Digong, ayaw po nila yung mga media eh. Hina-highlight po nila yung mga hinuli raw po sa bansang Kuwait ba? Qatar, no? Mga hinuli daw yung mga nagprotesta. Talagang ganun eh. At least ganun nila kamahal si Tatay Digong. Alam nilang bawal pero nagprotesta. Yan po yung mga binabalita ng mga hinayupak na media na to. Ito po, breaking record po si Tatay Digong. At least sa Pilipinas, no, wala pa pong presidente na nagdiwang na nagkaroon ng celebration pang buong mundo. Tanging si Pangulong Duterte lang po. Breaking record din po si BBM. Kala nyo sa kagutuman. Ngayon po, pinakamaraming nagugutom ayon po sa SWS survey sa hunger, no? Ito po, hindi po politika ang pinag-uusapan, makatotohanan po tong survey na to. Dahil sino naman mananalo diyan? Wala naman tinatanong kung sinong mananalo, no? Kagutuman po, tinatanong kung nagutom ka ba? Pinakamataas po, pwera yung pandemya. Kaya lang, malapit na. Baka malagpasan pa ni BBM yung record ng pandemya eh. Ang kagutuman po ng pandemya ay 30%. Ito po, ano na ba ngayon? 27.2. Baka sa susunod na quarter, mas gutom ng tao kaysa sa pandemya. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Sa totoo lang po, bakit po nangyayari ang worldwide prayer rallies, worldwide celebration ng birthday ni Tatay Digong? Dahil mahal po siya ng mga Pilipino worldwide, no? Thank you very much muna sa ito taga Qatar, si RML SBL. Totoo ba 'yan na may nahuli diyan na kulang-kulang 17 yata yung nahuli? At saka ngayon po, sa totoo po, no? Ngayon ko lang po nakita na silayan muli yung Mindiola kasi traditional po na welgahan yan. Traditional po na dyan po talaga may mga protesta. No? Ngayon lang po tayo nakarating yung mga Duterte. Doon po, hindi po familiar sa atin yung grounds ng Duterte. Kasi Ramadan. Pero yun nga, bagamat may ganun, tuloy-tuloy pa rin, no? Okay. Masaya pa rin. Ayan si Amik, nasa ano yan eh. Tuwan-tuwa si Amik na kausap niya si Kitty. Okay, ayon nga po kay BP Sara, nagulat pati si BP Sara eh. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. Grabe, no? And it shows. Ito ang hindi nyo kaya mga Marcos. Hindi kasi simula pa lang natin. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because
Otherwise, the people will not love you if you don't feel the love coming from you. Thank you very much, mga kababayan. Alam nyo, totoo to no? Naramdaman namin yung pagmamahal ni Tatay Digong. Tama si BP Sara. Naramdaman natin yung pagmamahal ni Tatay Digong sa mga Pilipino worldwide. Ngayon po, binabalik ng mga Pilipino worldwide yung pagmamahal nila kay Tatay Digong. No? Hindi po to mararanasan ng sino mang mga Marcos o Romualdez o Araneta, no? Maaring makamta nila yung yaman, maaring maging isa sila sa mga pinakamayaman na tao sa buong mundo, no? Makuha na nila lahat ng rangya sa buhay, yung mga pamilya niya, Marcos, Romualdez, Araneta. Pero ang hindi nila kayang mabili, no? At si Tatay Digong at ang pamilya lang ng Duterte, yung pagmamahal na tapat ng mga tao. Kasi yung pamilyang Duterte, sa pamilyang Duterte lang natin naramdaman yung tunay na paglilingkod. Ito po parang parang magandang pakinggan lang. Sa pamilya Duterte lang natin na naranasan yung tunay na paglilingkod, yung tunay na serbisyo, yung tunay na pagiging leader, no? Sa kanila lang natin naramdaman. Sa kanila lang natin naramdaman na mahal tayo ng ating leader. Si Tatay Digong lang po ang tinawag ng buong mundo. Saan man may Pilipino na tatay. Yung iba nga mas matanda pa kay Tatay Digong, tatay pa rin ang tawag no? Makamit nyo na kayong mga Aquino, kayong mga Marcos. Sama na natin yung mga Aquino na yan na wala nang inatupag kundi yung legasiya ng kanilang mga magulang. Kayong Marcos, Aquino, Romualdez, Araneta, at lahat ng pinakamayayamang Pilipino sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Makakamtan nyo ang rangya. Makakamtan nyo yung pribilehyo na kakambal ng mga rangya na yan, no? Makakamtan nyo yung talagang alwan sa buhay at yung mga lahat ng mga kaginhawahan, no? Lahat ng pag-aksaya na hindi mararanasan ng mga Duterte. Hindi sila makakapag-imbita ng mga laos na laos na banda, no? Katulad ng gurang-gurang. Hindi po nila kaya yan. Hindi sila makakanood ng mga F1 racing, no? Hindi sila makakapaglakbay sa iba't ibang parte ng mundo. Pero pakatandaan po ninyo, no? Yung pagmamahal na inaani ngayon ng mga Duterte, yan po yung tinanim nila sa mga puso namin. Hindi nyo po kaya yan dahil maging maranya, maglupasay sa karangyaan lang ang kaya nyo. Di ba? Manlin lang, yun yung kaya nyo. Kahit na anong panlilin lang ninyo, mag-hire pa kayo ng 10 anti-clear, no? Nasabay-sabay, hawak nyo man lahat ng mga obispo, ng mga kardinal sa Pilipinas. Hawak nyo man lahat ng media sa Pilipinas. No? Lahat ng mga religious sect, hawak nyo man. Yung iba't iba, yung mga pinamumunuan ni Abante na pinagmamalaki niya. Hawak nyo man lahat ng mga businesses, ng mga oligarko, sumusuporta man sa inyo lahat. Lahat ng politiko, umahalik sa inyong mga paa. Hindi nyo kailanman mararanasan yung mahalin katulad ng dinadanas ng mga Duterte ngayon. Kahit saan sila magpunta. Si Kitty na halos wala pang muwang sa buhay. Pinabilis ninyo
Yung political career ni Katie Duterte, pinabilis ninyo sa ginawa ninyo sa mga Duterte. Kaisa namin yung mga Duterte, yung ginagawa ninyong pambuburaot, yung ginagawa ninyong pambabalatuba sa mga Duterte. Ang latay po niyan sa aming mga Pilipino. Yung ginagawa ninyo sa lahat ng mga kaibigan ng mga Duterte, sa lahat ng supporters, sa mga vloggers, no? Kay Pastor Kibuloy, kay Harry Roque, at sa iba pang mga supporters, lalong-lalo na sa mga vloggers, no? Dahil sila ay sumusuporta sa mga Duterte. Inuunti-unti ninyong pinapalitan yung boto namin sa inyo ng galit. Never. Wala pa po, kung si Duterte, wala pa pong leader na minahal ng ganyan. Sa kabaliktaran po, yung mga pamilyang binanggit natin, pamilyang Marcos, pamilyang Romualdez, pamilyang Aquino, pamilyang Araneta, at lahat ng pamilya na sumusuporta rito sa gobyernong ito, never pa po na namuhi. Kung gaano namin kamahal si Tatay Digong, ganun kami kamuhi sa inyo. In so short time, wala pa pong kalahating termino. Wala pang 3 years si Marcos. Pero kinandado mo na. Ferdinand Jr., kinandado mo na yung fate ng mga Marcos. Never again na mayroong Marcos na mananalo in national level. Mananalo po kayo sa Ilocos, mananalo kayo sa Leyte. Hindi po namin alam kung hanggang kailan kayo maghahari sa Ilocos, kung hanggang kailan kayo maghahari. Ilocos Norte lang ha. Kasi Ilocos Sur, hindi na sa inyo yan. Ano? Hanggang kailan kayo maghahari sa Leyte. Pero natitiyak namin na wala ng Marcos muli in a national level. Ngayon pa lang si Charis. Pasalamat. Pasalamat ka sa tatay mo. At hindi ka nakamumuhian. Dahil hindi ka na mahalal in a national level. Kung kay Cory, nakabawi pa kayo, no? Sa totoo lang po, nung pinalayas po ni Cory ang mga Marcos, mga Cory, mga Dilawan, hindi naman po nawala sa national level ang mga Marcos. May 2 Marcos na nananalo na senador. Si Amy at saka si Bongbong. Hindi po nawawala sa national level. Hindi ganap dahil may pagdududa eh. Ang pagdududa ng mga tao sa mga Dilawan, sa pamumuno ng mga Cory, no? Dati, yung Marcos Sr. lang at saka yung mga kaalyado ang napapabalitang magnanakaw o napapabalita, balita yan. Ngayon, nung dumating si Cory, lahat na po ng alagad ni Cory. Kaya nagalit din ng tao eh. Kaya hindi rin nawala yung mga Marcos eh. Laging may nananalo ring Marcos bilang senador. Bongbong, Amy. Ngayon, tinitiyak namin, never again. At ito po totoo. Hindi po to yung panawagan na never again ng mga Cory, no? Ito po ay never again ng mga Pilipino. Ayaw na naming masaksihan, no? Na may isang makapangyarihan. Hindi po isa eh, no? Sabi nga nung sa SMNI yung guest nila, no? Ibang klase tong pamilya na to. Ibang klase po si BBM. Deep state na. Meron na tayong parang naalala nyo?
Sino ba nagsabi niyan sa SMNI? Yung guest nilang doktor. Doktor ng politiko. Okay, anyways, balikan na lang natin yung tawag dyan at kung sino yung nagsabi. Balik po tayo rito, no? Hindi lang po nationwide eh. Bukod sa nationwide, iba't ibang parte ng Pilipinas, pati po buong mundo, no? Pati po buong mundo ay talagang nag-celebrate ng 80th birthday. Grabe po. Ang saya po ng pakiramdam na nakikita natin na yung mga Pilipino nagkakaisa na magprotesta. Yung protesta po, kasi masyado nang mananakot tong mga to eh. Yung mga OFW natin, bagamat may mga nagsasabi na hindi matutuloy, huwag nyong i-challenge yung mga OFW. Magagawan nila ng paraan. No? Sabi nyo nga, 1 linggo lang eh. Pwede naman silang magpadala before at pwede silang magpadala after. Pero yung 1 linggo na yan, hindi rin ako makapaniwala na lahat ng ekonomista nagsasabi matindi epekto niyan. Yung power po ng mga OFW, pinapakita na nila ngayon. Kung dati sunod-sunuran lang, alam nyo kung bakit? Game changer po ang presidency. Game changer po ang presidency ni Pangulong Duterte. Ako po ang patunay na mahilig sa politika. Nasubaybayan ko po buhat nung ako ay tao na. Nasubaybayan ko po tong mga presidente natin. Kasi ang tagal ni Marcos eh. Pinanganak ako, Marcos Sr. na presidente. Binata na ako, Marcos Sr. pa rin presidente. Nung nagbinatakot, naging Cory na. Mula po kay Cory, nasubaybayan ko po. Alam niyo po, ang mga Pilipino, wala po tayong pakialam sa marami po sa atin. Siguro 90% walang pakialam sa politika. Ang pakialam lang po natin sa politika, pag malapit ng eleksyon, sino ba mga iboboto dyan? Sino yung magbibigay ng sobre? Sino yung maggagapang para magbayad? Interesado tayo kasi wala tayong magagawa eh. Lahat ng commercial sa TV, hindi pa uso social media nun. Lahat ng commercial sa TV, laging iboto si ganun, iboto si ganyan. Puwersado tayong makinig sa politika, pero pagkatapos nalaman na natin ang mga nanalo, wala na naman pakialaman 90% sa atin. Bakit? Same lang eh. Kahit sino manalo, maganda sasabihin. Pagkatapos na manalo, kinabukasan, wala na po. Balik na po tayo sa normalidad. Ano yung normalidad? Kayod na naman ng mga Pilipino. Isang kahig, isang tuka pa rin. Tapos lahat po ng mga kriminalidad, nariyan lang po sa paligid. Anytime pwede kang mabiktima ng hold up. Anytime pwede kang mabiktima ng mga pinagtripang ka lang ng mga adiksyonist. Alam niyo po, ako po lumaki, binata ko, no? Sa ganyang kalagayan, napakahirap po sa mga katulad namin. Ngayon hindi na kasi thunders na ako eh. Pero noong po ako ay lumalaki, mga kabinataan, kita nyo namang hitsura ni Badong. Imagine nyo na lang. Bakas na lang to na lumipas. Nakita nyo naman itsura ni Badong. Di ba? Iyon po nakakatakot. Pag ikaw ay mahirap at biniyayaan ka ng gandang lalaki, yung mga hindi ganong kagwapuhan, hindi po naranasan to. Takaw kursunada ka eh. Sa mga adik na naglipana, putya. Hindi po ako tumitingin kahit kanino. Dahil putya, pag may natignan ka, gwapo to, sapakin natin. Ganyan po ang kalagayan ng Pilipinas noon-noon. At akala natin, nalibang tayo kay Duterte, noong 2016, tribute lang po to kay Tatay Digong, birthday naman.
Noong 2016, nag-elect tayo ng Palamura. Maiba naman. Nag-elect tayo ng nangako na pag ako nanalo, tigok kayo. Tuwan-tuwa tayo, nakikisaya tayo. Tapos tinutuo. Ngayon lang tayo nakakita ng politiko, no? Na yung pinangako nung eleksyon, pag ako nanalo, yun yung sinasabi ni Tatay Digong paulit-ulit eh. Patay kayo, mga drug pusher, mga drug lord. Magbago na kayo, mga addict. Tinutuo po. Kapapanalo pa lang, may mga natutumba na eh. Nagbibiro lang po tayo sa kagwapuan. Huwag nyo na, trip-trip lang yun. Okay. Sa totoo lang po, nagmarka po sa atin eh. Instant. Putya, tumahimik ang kapaligiran. Pati po mga kriminal naniwala kay Duterte. Paano kang hindi maniniwala? Nakita mo talaga may natutumba. Di po ba? Totoo po eh. Ito lang po yung tanging presidente na tinupad lahat ng mga sinabi. Maaring hindi niya matapos. Natapos lahat na zero. 50 years. 50 years. Mas matanda pa po sa akin ng 1 taon. Itong mga NPA. Panahon ni Duterte, halos natapos. Kaya nga galit na galit yung mga fans club niya mga yan. Kaya nga galit na galit sa mga Duterte. Di ba? Alam nyo na. Kasi si Duterte lang po, sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC, halos mawala na po. Alam nyo po, eto real talk ha, nagtataka yung mga nasa gobyerno. Bakit maraming biktima? Bakit 49 lang? 49 ba o 43? Hindi ko na, mahina ako sa quotation eh. Wala pa po 50 yung nagreklamong totoo. Alam nyo kung bakit? Eto, masakit lang pag sinasabi. No? Pero sa 43 lang. Libo-libo, bakit 43 lang? Sa totoo lang po, mahirap, sinasabi ni Tatay Digong, isang kapamilya mo lang maging adik. Isang kapamilya mo lang maging adik. Wasak ang pamilya. Kaya, kung adik po yung mga yan, lalo na kung tulak, lalo na kung drug lord at natigok, hindi nyo rin ba naisip na sa una lang masakit? No? Pero eventually natanggap nyo na. Katulad nung may nag-comment kanina, marami sa mga kamag-anak ko tinumba. 'Di ba? Pero sa totoo lang, masakit lang 'yun dahil kadugo mo eh. Pero kung natanggap nyo na ilang taon, at nawalan kayo ng problema na nawawala yung mga gamit sa bahay, na ibebenta yung ref, na ibebenta yung television na bagong bili lang, nawawala yung mga minanang mga alahas. Hindi ba minsan nakakatuwa rin na minsan matatanggap pag natanggap na po nila yung kasawian ng kanilang kadugo. Marirealize din nila na sa bagay minsan mabuti na rin eh. Yung atat na atat po, yung mga mayayaman na atat na magsulong yan. Meron para bubong. Bigla raw lumiwanag yung bahay. Pucha, biglang lumiwanag yung kusina natin. Ano ba bago yung anong nilagay niyo? May bago ba kayong biniling bumbilya? Paano ka magrereklamo kung nabunutan ka rin ng tinik? Na misplace. Tapos
Tingin ng tatay, putya, ang liwanag ng kusina natin yan. Pinalitan nyo na ba yung bumbilya dyan? Yung pupugak-pugak na bumbilya? Putya, pagtingin ng tatay, wala nang bubong. Naibenta. Alam niyo po, yung dahilan po ng pagkakakulong ni Tatay Digong, wag na po yung ibang proyekto kasi malalaos talaga eh. Kung kayo po fanatic pa ng ibang mga pangulo ng Pilipinas before Duterte, kung kayo po ay tagahanga pa ng ibang pangulo, sa tindi ng ginawa ni Duterte, talagang laos na yung paghanga ninyo eh. Kung talagang ano kayo nagsusuri kayo sa build lang, wala pong makakapantay kay Tatay Digong. Ngayon, tignan nyo, si Claire mismo nagsabi. Di ba? Nung tinanong siya. Thank you very much kay Marjorie Andrews Vlog na nagbigay sa atin ng 50 pesos. Alam niyo sabi ni Auntie Claire, no? Tinanong siya, bakit kumusta na po yung mga big project o big infra project? Alam mo sabi ni Auntie Claire, hopefully po makagalaw na tayo kasi sana malutas yung mga problema sa right of way. 3 taon na right of way pa rin ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi pa rin nakakapagsimula. Dahil bumalik na tayo sa katulad na panahon ni Noynoy Aquino na napakaraming plano, napakaraming inapprove na plano, hanggang approve lang. Alam niyo kung bakit? Right of way pa lang, nakanganga na. Ano pagkakaiba nila? Ni Noynoy tsaka ni BBM, pagka hindi kayang lutasin ng problema, si Noynoy, may problema ba tayo? Magdadrive na lang ng si BBM, anong gagawin natin? Same result. Walang nagawa. Dahil pareho lang yun eh. Yung Noynoy, Mr. President, may problema tayo. Ganun ba? At yung isa naman, anong gagawin natin? Parehong walang magagawa. Right of way pa rin. Ang pinoproblema, right of way pa rin. Kayong mga taga Mindanao, pag bumoto pa kayo sa mga tauhan ni BBM, yung mga kinakandidato niya, talagang pinupukpok nyo na po ulo nyo sa bato. Kumpleto na yung Mindanao Railways eh. Pinatigil. Lahat na, right of way, lahat na po yan. May magpopondo na rin. Maayos na po. Lalagyan na lang ng release. Pinatigil eh. Wala naman silang kikitain dyan. Ba't nila uunahin yan? At dahil dyan, no, sa napakagagandang, balik tayo doon sa punto. Naliligaw ka na ba doon kung ang daldal mo? Ano ba yung gusto mo sabihin? Ang gusto ko pong sabihin, before Tatay Digong, bakit natin mahal si Tatay Digong? Same as pareho lang lahat. Dumaan si Cory, mahirap tayo, wala tayong pag-asa. Pumalit si Tabaco, mahirap tayo, wala tayong pag-asa na yumaman. Pumalit si Erap, mahirap tayo. Maganda yung sinasabi ni Erap. Erap para sa mahirap. Yun, mahirap pa rin tayo, wala pa rin tayong pag-asa. Pumalit si People Power 2, si Gloria, mahirap pa rin tayo, wala pa rin tayong pag-asa. Kay Noynoy, mahirap na tayo, wala na tayo lalong pag-asa. Ihahalal na natin ngayon. Sino pa magkakapagsalita dyan? Lokohan na lang. Yung kandidato na magpapatawa sa atin para maiba naman. Kasi lahat seryoso eh. Lahat ng mga tumakbo talagang uunlad ng Pilipinas eh. Iboto naman natin yung palamura, yung kakaiba, yung patawa lang. Total, wala rin naman mangyayari. Putya, yung palamura, yung akala natin na komiko, nanalo. Mayor ng Davao. At magmula noon,
ang mga Pilipino na-hook na po sa politika. Tanungin ko po kayo, ilan po sa inyo ang mahilig na sa politika before Duterte? Ha? Ako, hindi ko na po kinakailangan mag-survey. Sasabihin ko po sa inyo, 90% sa inyo, walang pakialam sa politika, bumuboto, at marami nga hindi pa bumuboto. No? 90% sa inyo, wala kayong pakialam sa politika. Pero nung si Tatay Digong naging presidente, naramdaman ninyo, OFW, puta, wala na nalalaglag na bala. Minura lang ni Digong yung mga taga-airport. Thank you very much muna kay Sorina Riyadh with love. Yung pamangking ko na nakit, pag hindi mabigyan, trauma ng anak ko hanggang ngayon. Kasi umiiyak siya nang dinala si FPRRD sa Zamboanga City. Worse, laging may pinapatay. Kita nyo? Nakawala sa trauma ng, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yung pamangking ko nananakit. O yan. Malamang ang gustong sabihin ni, thank you very much po kay Madam Sorina Riyadh. Malamang ang gusto niya sabihin yung, correct me if I'm wrong, Madam, na yung pamangkin niya ay drogista. Okay. Nahilig tayo sa politika kasi nakita po natin si Tatay Digong, puta, Manila Bay, nililinis. Sabi ko, siraulo. Sino siraulong tao maglilinis ng Manila Bay? Tapos ang dami sumuporta, 1,000. 1,000 Manila Bay. Paano nyo lilinisin yan? Tapos nakita ko sa aktual, dyan ako unang mga nagbablog eh. Pucha, naglilinis araw-araw, volunteers. Tapos nakikita, sinusukat yung mga bakterya. Nababawasan yung bakterya, may mga naliligo na. Pinagbawalan lang dahil sabi ng mga pulis, akala nyo lang po malinis yan. Marami pa po sa loob yan. Bakterya. Tinabunan ng dolomite. Dating basurahan yun. Dating taihan nyo ng mga kori-kori. Yung mga dilawan po, taihan nila yan eh. Alam nyo kung sino po ang unang nagreklamo, tinatayo yung yung pinagaganda yung Manila Bay, yung dolomite. Mga kori-kori, yung mga dilawan. Mawawalan sila ng taihan eh. Boracay, saan ka nakakita ng presidente na pinasarang Boracay para linisin? Si Digong lang. Yung mga akala mo imposible, putya, araw-araw naglilinis sa Ilog Pasig. Na iba bigla eh. Si Tatay Digong, nakita natin, mahirap pa rin tayo, pero nakakita tayo ng pag-asa. Nakakita tayo ng mga tunay na mga proyekto. Skyway to, putya. Hindi na ako natatraffic. Uy, Manila Bay. Uy, Ilog Pasig, gumaganda na. Uy, Boracay, luminis, lumaki yung beach. Walang sinisino. Doon yata nagsimulang magalit si Pacquiao kay Duterte nung binuwag yung niya. Walang pakialam eh. Di ba? Binuwag yung mga putya. Dagat na yan. Nagtatayo kayo ng infrastructure. Kahit sino pa may-ari niya, buwagin yan. Araw-araw yung MRT sira. Nawala na sira nung panahon ni Duterte. Pwede naman palang hindi. Ang dami talagang tumino. Mga kapatid, yung mga tumino na yun, no? Nagtimpilan pala. 6 na taon. Dahil sa takot kay Duterte, hindi tayo pwede magnakaw ngayon. Yung mga 6 na taon na nagtimpi sa pagnanakaw, 6 na taon, ngayon siga na naman. Balik na naman. Alam niyo po kung bakit? Kung sinasabi na tunay na paglilingkod. Kasi wala naman tayong nakitang ganyan na presidente. Wala tayong nakitang presidente katulad ni Tatay Digong.
Nagkukwentuhan lang po tayo na kahit wala na po tayo doon sa topic natin dapat. Wala tayong nakita na ganyan. Pati po yung China na yan, lagi nyo sinasabi na China, problema kasi mabait si Tatay Digong. Ano ngayon kung kaibigan natin ng China noon? Masama ba makipagkaibigan? Friends to all, enemies to none? Kaibigan din naman natin ng US. Kaibigan din natin ng lahat. Ang problema sa inyo, pinasama ninyo yung pakikipagkaibigan sa China ngayon. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako yung lintik na mga pambobomba nila. Kaya ako hindi nyo ako mahuli yan na pro-China ka eh. Kayo hamunin ko. Yung mga nagsasabing hindi sila maka-NPA. Ikundina nyo nga yung NPA. Yung mga makabayan black, hindi nila. Ako sabihin nyo, pro-China ka ba doon? Kinukundin ako. Yung pambobomba ng China, yung panggigipit ng China dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi po masama makipagkaibigan ka sa China para wala kayong problema sa tinatawag nating West Philippine Sea. Clarita Tolentino, thank you very much. Good leaders are themselves kind and listen to the people's voice. Correct. Alam nyo, totoo yan sinabi ni Clarita. Clarita ba yun? Yung sinasabi po ni Luz Clarita, isa kang between sa gabing madilim. Luz Clarita. Kakaiba po si Tatay Digong dahil nagkaroon tayo ng interes sa politika, no? Nagato, thank you very much sa 25 pesos na pangkape. Yan. Okay. Nagkaroon po tayo ng interes, yung mga walang interes sa politika. Hindi po dahil sa hindi po eh. May need tayong ipagtanggol si Tatay Digong sa mga dilawan noon. Kasi continuous po yung atake. 'Di ba? Pinagre-resign po si Tatay Digong. Hashtag let Lenny lead. Hashtag Aus Duterte. Totoo yan. Alam niyo yung direkta yun ha. Oy, BBM administration at mga kapanalig ni BBM. Ito po direkta. Hashtag Aus Duterte. Nananawagan talaga. Hindi po mag-resign ha. Hindi po nananawagan na mag-resign. Aus. Alam niyo po yung panawagan na Aus Duterte? Tanggalin si Duterte sa pwesto. Let Lenny lead. Ano pagkakaiba ng isang secure na presidente at sa isang insecure na presidente? Yung secure na presidente, sige, magngangawa lang kayo dyan. May pinakulong ba si Tatay Digong na mga nagsasabing Aus Duterte? Let Lenny lead? Meron bang nakulong na mga vlogger, na mga dilawan na nagsasabing Aus Duterte? Yung mga nagsasabing tulog si Duterte tuwing may mga bagyo at si Lenny ang umaawat sa bagyo. Meron ba na pinakulong si Duterte? May pinatawag ba para imbestigahan? Wala. Kasi secure yung mama eh. Gaano ka secure? No? Hindi niya kinakailangan makipag-unahan kay Lenny Robredo. Hindi niya kinakailangan makipag-unahan kay Lenny Robredo. Dahil bago pa dumating ang bagyo, nakapag-meeting na si Tatay Digong, naihanda na lahat. Kaya pag dumating yung bagyo, may nakalikas na. Ngayon, kalagitnaan ng bagyo, nagme-meeting, nagmo-monstra-monstra. Nakita niyo po, meron isang picture na lahat sila nakaturo, sabay-sabay. Alam mong picture taking lang eh. Naawa ako sa mga vlogger ngayon. Kasi, kay Crisette tsaka, sorry na sorry, wag lang makontempt. Wala pong pinakulong si Duterte dahil binanatan siya. Babanatan ka lang din. Ituloy na po natin to ng isang oras.
Kaya po mahal si Tatay Digong kasi kasalanan mo, Tatay Digong, dahil nagpakita ka ng tapat na paglilingkod. Comparable, opo, hindi na po kayo pwedeng magtago sa mga tokis-tokis. Hindi na po pwedeng magtago kayo sa mga balita nyo sa mainstream media na panay hallelujah, amen dyan sa inyong amo. Mainstream media nga, mainstream media na nga, wala pang may balita na hallelujah, amen. Wala kasing proyekto. Mismo nga si Auntie Claire na Ano po nangyari sa mga proyekto natin? Nilulutas na po natin yung problema sa right of way. 3 taon na right of way pa rin. Ano po masabi nyo sa problema natin dito sa sa may mga nagwewelgang mga jeepney driver? Makikipag-usap po tayo para sa win-win solution. 3 taon na nagrarally, win-win solution pa rin. Pag-aaralan pa lang. Pag-aaralan na lahat, pag-aaralan. Pucha, pag may naghukay, dito itatayo ang kung ano man ang gustong itayo. Pucha, magwawala. Mayroon ba si Duterte niyan? Mayroon ba si Duterte niyan? Hukay pa lang nagagawa nyo, pinagmalakihan nyo na si Duterte. Wala pa nga kayo ni isang tulay. In-inaugurate nyo, ilan pa lang na in-inaugurate nilang tulay, bumagsak pa. Tapos, di ba kay Duterte yan? Di ba dapat kay Duterte sisi niyan? Puta, lahat pala sisisi nyo kay Duterte. Pabalikin nyo na si Duterte, wala nang sisisihin sa inyo. Pinatigil nyo yung biyahe mula Bikutan ba? Mula Bikutan papunta ng Divisoria. Pinatigil nyo yung biyahe. Wala namang ginagawa. Anak ng pupa. Anong gagawin nyo ron? Basta pinatigil namin. Pinag-aaralan namin ang gagawin. Sa dami ng pinag-aaralan nila, putya, baka 3 doctorate na si Marcos niyan. Ang dami niyong pinag-aaralan Baka doctorate na yung mga nag-aaral dyan. Panay kayo aral, walang proyekto. Pinag-aaralan nga, paano bibilin yung right of way? Alam nyo ba kung bakit maraming build? Una, may nagpopondo, may nagtitiwala kay Tatay Digong, napapaganda. Magaling tong presidente na to, mag-invest tayo dyan. Confidence. Sino pa may sabi niyan? Yung kalaban ni Duterte. Si Maring Winnie, hindi po maka-Duterte yan. Ano sabi niya? Uncertainty. Wala nag-invest sa Pilipinas ngayon dahil sa uncertainty. Hindi alam ang direksyon. Walang direksyon. Ngayon lang kayo nakakita ng gobyerno na ang pangunahing direksyon, ang pangunahing pong proyekto ay mamigay ng ayuda. Okay, punta po tayo sa second part. Ito po. Congratulations po. Habang si Tatay Digong ay breaking record ang pagmamahal sa kanya ng mga Pilipino, pinapakita po. Kahit saan magpunta, kahit saan po kayong parte ng daigdig, may nagse-celebrate kay Tatay Digong. May nagagalit para kay Tatay Digong. May nagpo-protesta para kay Tatay Digong. No? Si Marcos po, record breaking din po. Ito po, lumabas. Filipino families who experience involuntary hunger rises to over 27.2, say Sarbi. Ito po, yung dami na nagugutom. Sinarvey sila. Ano po yung ibig sabihin ng involuntary hunger? Gusto po nilang sila po ay nagugutom pero wala po silang pangkain. Iba po yung nagugutom na voluntary. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga nagjejeta. Mga hindi kakain para gumandang katawan. Hindi po sila kasama doon. Baka akala nyo, baka mga artistang mga hindi kumakain yung sinasabi niyan. Gutom lagi yun para ma-maintain yung figure. Hindi po sila. Ang sinasabi po rito, gustong kumain, walang makain. Gutom, kumakalamang sikmura, pero walang makain. Yung noodles na sinusop-sop. Walang pambili ng noodles
No, sinusup-sup. Yun po ang involuntary hunger. Alam niyo po ba, pangalawa na to. No? Breaking record nga eh. Saan lang po mataas? Naku, 3 pala oh. 3 quarter na pinakamataas na hunger panahon ni Marcos. Saan lang po mas mataas dyan? Nung panahon lang po ng pandemya. Yan, nung panahon ni Duterte na talagang pandemya eh. Lahat nagtataasan, pinakamahirap, pinakamaraming gutom. Eh ngayon wala namang pandemya ngayon eh. Bigay kayo ng bigay ng ayuda, gutom pa rin pala. Hindi po effective. Alam niyo po bakit namimigay ng ayuda? 'Di ba? Yan po ang pinakamabilis, direkta eh. Bibigyan mo ng pera, kakain. So kung hindi po pala effective yung ginagawa ninyong ayuda, marami pa ring gutom. Breaking record pa sa lahat po ng presidente, pwera po nung pandemya, sa lahat po ng presidente, pinakamataas po ang gutom ngayon.